Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 4A, nakapag-uugnay sa papel ng espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan. Ano nga ba ang espiritualidad? Ang espiritualidad ay tungkol sa ating paniniwala, pagpapahalaga at koneksyon sa mas mataas na layunin sa buhay. O sa simpleng paliwanag, ito ay ang ating mga pananaw sa buhay at ang ating koneksyon sa mas mataas na layunin. Hindi ito lagi tungkol sa relihiyon. Maaring may sariling paraan ng isang tao ng pagpapakita ng espiritualidad, tulad ng pagmumuni-muni o paggawa ng mabuti sa iba. Ayon sa isang life coach na si Helen Hardware, mayroong tatlong elemento ang espiritualidad. Una rito ay ang mga relasyon. Ang espiritualidad ay madalas na nauugnay sa ating ugnayan sa iba, sa kalikasan at sa mas mataas na kapangyarihan. Ang mga koneksyong ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay. Ikalawa ay ang mga pagpapahalaga. Ang ating mga pinahahalagahan ay nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon at kilos. Ang espiritualidad ay tumutulong sa atin na tukuyin at isabuhay ang mga pagpapahalagang ito. At panghuli ay ang layunin sa buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagbibigay ng direksyon at kasiyahan sa ating pamumuhay. Ang espiritualidad ay naguudyok sa atin na hanapin at tuparin ang ating misyon sa buhay. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng espiritualidad ay ang ating relasyon sa iba. Sa pamamagitan ng pakikitungo sa pamilya, kaibigan at lipunan ng may malasakit na ipapakita natin ang ating espiritualidad. Ang espiritualidad ay naipapakita sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamalasakit sa iba kahit hindi natin sila kakilala. Ang matibay na ugnayan sa pamilya at lipunan ay nagpapalakas ng ating espiritualidad. At ang simpleng pagsali sa outreach programs, environmental activities o community projects ay nagpapakita ng ating espiritualidad. Bakit ito mahalaga? Sa pamamagitan ng pakikitungo sa pamilya, kaibigan at lipunan ng may malasakit na ipapakita natin ang ating espiritualidad. Ang mga ugnayang ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay. Halimbawa, pagtulong sa nangangailangan kahit hindi mo sila kilala, pakikilahok sa community outreach programs, pagpapahalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno at pangangalaga sa kapaligiran. Ang isang taong mahilig mag-volunteer sa outreach programs ay nagpapakita ng kanyang espiritualidad sa pamamagitan ng malasakit sa kapwa. Ang ating espiritualidad ay nakaugat sa ating paniniwala at pagpapahalaga na gumagabay sa ating mga desisyon. Ang espiritualidad ay hindi lamang tungkol sa ating relasyon sa iba, kundi pati sa ating sariling mga paniniwala at pagpapahalaga. Kapag pinangahawakan natin ang mga pagpapahalaga tulad ng katapatan, kababaang loob at pagmamalasakit, mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Ang mga pagpapahalaga natin ay nagsisilbing gabay sa ating kilos at pamumuhay. Ang espiritualidad ay nagtuturo ng tamang prinsipyo na nakakatulong sa paggawa ng mabuting desisyon sa araw-araw. Ang isang taong espiritual ay kumikilos ng may katapatan at patas sa lahat ng sitwasyon. At anuman ang estado ng isang tao sa buhay, ang espiritualidad ay nagtuturo ng paggalang at pag-unawa sa iba. Halimbawa, ang pagiging matapat sa pakikitungo sa iba, ang pagiging maawain sa nangangailangan, ang pagpapakita ng paggalang sa lahat ng tao anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang isang taong tumutulong sa iba kahit walang kapalit ay nagpapakita ng tunay na espiritualidad sa pamamagitan ng malasakit at awa. Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay ay nagbibigay sa atin ng direksyon at motibasyon upang magtagumpay. Ang espiritualidad ay tumutulong sa atin na tukuyin ang ating layunin at direksyon sa buhay. Sa pamamagitan ng espiritualidad, natutukoy natin ang ating misyon at ang papel natin sa mundo. Ang taong may malinaw na layunin ay mas nagiging positibo at determinado sa kanyang ginagawa. Ang espiritualidad ay tumutulong sa atin na tukuyin ang ating papel sa mundo at kung paano natin magagamit ang ating kakayahan sa mabuting paraan. Ang isang taong may espiritualidad ay naglalayon na maging mabuti hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba rin. Ang tunay na espiritualidad ay hindi lamang para sa personal na kapakinabangan, kundi para rin sa paglilingkod sa kapwa at komunidad. Halimbawa, isang guro na nagsusumikap turuan ng mabuti ang kanyang mga estudyante dahil sa paniniwalang ito ang kanyang misyon sa buhay. Isang doktor na naglilingkod sa liblib na lugar dahil gusto niyang tumulong sa mahihirap. Isang kabataan na patuloy na nag-aaral ng mabuti upang maging mabuting halimbawa sa kanyang pamilya at komunidad.
Dapat din nating mapagtanto na magkaiba ang espiritualidad at relihiyon. Totoo, ang taong aktibo at isinasabuhay ang mga turo ng relihiyon tulad ng pagiging mabuti, pag-iwas sa mga sama, at pagkakawang gawa ay may mayaman o mataas na espiritualidad. Subalit maaari ring magkaroon ng mataas na espiritualidad ang isang taong hindi nagre-relihiyon kung siya ay namumuhay ng may maayos na ugnayan sa kapwa, nabubuhay sa mga positibong pagpapahalaga at alam niya ang kanyang misyon o layunin sa buhay. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng malalim na espiritualidad sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pag-unawa sa sariling damdamin, at paghanap ng kahulugan sa buhay. Hindi kailangan maging relihiyoso upang magkaroon ng espiritualidad. Ang tunay na espiritualidad ay nakikita sa kung paano natin inuunawa ang ating sarili, ang ating mga prinsipyo, at ang ating koneksyon sa mundo. Hindi kailangang konektado sa relihiyon ang paggawa ng tama. Maaaring piliin ng isang tao na mamuhay ng tapat, makatarungan at may malasakit sa iba. Ang isang taong may malasakit sa iba, namumuhay ng may integridad at patuloy na naghahanap ng kahulugan sa buhay ay may malusog na espiritualidad kahit hindi siya kabilang sa anumang relihiyon. Ang pagiging malapit sa kalikasan, pagmamalasakit sa kapwa, at paghahanap ng kapayapaan sa mga simpleng bagay ay nagpapakita rin ng malusog na espiritualidad kahit walang relihiyon. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pagtulong sa iba, at pagpapahalaga sa kalikasan, maaari nating palalimin ang ating espiritualidad at maging mas mabuting tao para sa ating sarili at sa lipunan. Kung kaya ang espiritualidad ay may mahalagang papel sa pagiging mabuting mamamayan. Ang espiritualidad ay isang mahalagang gabay sa ating mga desisyon. Natutulungan tayo nitong makita ang tama at mali. Dahil sa espiritualidad, mas nagiging maunawain at magalang tayo sa iba. Mas naipapakita rin natin ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa komunidad. At higit sa lahat, natututo tayong maging responsable at may malasakit sa lipunan. Maraming mga taong nagpapakita ng espiritualidad sa pamamagitan ng kanilang mga gawain, tulad ni Jose Rizal, na may matibay na paniniwala sa hustisya at pagmamahal sa bayan. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kabutihan ng iba. At hanggang ngayon, marami pa ring lider at voluntaryo ang tumutulong sa kanilang kapwa dahil sa kanilang prinsipyo at espiritualidad. At bilang pagninilay, alalahanin ng isang tao sa buhay mo na nagpapakita ng mataas na antas ng espiritualidad. Sumulat ng maikling talata kung bakit mo siya hinahangaan at paano mo maisasabuhay ang kanyang mabuting halimbawa. Sa kabuuan, ang espiritualidad ay hindi lang tungkol sa paniniwala kundi sa paraan ng ating pamumuhay. Malaki ang papel na ginagampanan nito sa ating kilos at mga desisyon. Mas nagiging mabuting mamamayan tayo kapag ginagamit natin ito upang tumulong at makilahok sa lipunan. Pinapalakas ng espiritualidad ang ating integridad at malasakit sa kapwa. Pagsasanay. Gumuhit ng masayang mukha kung ang pangungusap ay wasto o malungkot na mukha kung hindi. Number 1, ang espiritualidad ay laging konektado sa relihiyon. Number 2, ang isang taong may espiritualidad ay maaaring ipakita ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Number 3, isa sa mga mahalagang aspeto ng espiritualidad ay ang pagkakaroon ng personal na pagpapahalaga at paniniwala. Number 4, hindi makakatulong ang espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan dahil ito ay isang personal na usapin lamang. At number 5, ang isang taong may malinaw na layunin sa buhay ay mas nagiging responsable sa kanyang mga tungkulin sa lipunan. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 4B, na ipaliliwanag na ang papel ng espiritualidad sa pagiging mabuting mamamayan ay nakatutulong sa pagganap ng kanyang tungkulin sa bayan ng mapanagutan bilang indikasyon ng pag-unawa sa dahilan ng kanyang pag-iral. Sa nagdaan nating aralin, ating natutuhan na ang espiritualidad ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi sa pag-unawa sa ating layunin sa buhay. Ito ay nakatutulong din sa atin na magkaroon ng malasakit sa iba at kumilos ng may kabutihan. At sa pamamagitan ng espiritualidad, nagiging mas responsable tayo sa ating mga desisyon at kilos at nagagawa natin ang tama kahit walang nakakakita. Paano nga ba nakatutulong ang malalim na espiritualidad sa atin bilang mamamayan? Ang espiritualidad ay nagsisilbing gabay sa paggawa ng tamang desisyon sa buhay. Tinuturuan tayo nito na kumilos ng may integridad at moralidad. Dahil dito, nagiging mas malapit tayo sa ating kapwa at mas nagiging maunawain sa kanilang pangangailangan.
At sa pamamagitan ng espiritualidad, naiintindihan natin ang ating responsibilidad sa bayan at kung paano tayo makakatulong sa pag-unlad nito. Ang espiritualidad ay nagtuturo sa atin na maging matulungin. Ang simpleng paggawa ng kabutihan, tulad ng pagbibigay ng oras upang tumulong sa iba, ay isang paraan ng pagpapakita nito. Mahalaga rin ang respeto o paggalang sa batas at sa awtoridad. Sa pamamagitan ng espiritualidad, natututo tayong sumunod sa alituntunin ng ating bansa ng may kusang loob. Higit sa lahat, tinuturuan tayo ng espiritualidad na maging tapat at responsable sa ating mga gawain, hindi dahil may nakakakita, kundi dahil ito ang tama. Narito ang ilang halimbawa ng papel na ginagampanan ng espiritualidad sa ating pagiging mamamayan. Ang simpleng gawain tulad ng pagtatapon ng basura ay isang konkretong halimbawa ng pagiging responsableng mamamayan. Sa ganitong paraan, naipapakita natin ang ating malasakit sa ating kapaligiran na isang mahalagang aspeto ng espiritualidad. Ang hindi pagsali sa paninira o pagkalat ng maling impormasyon ay isa pang anyo ng espiritualidad. Sa halip, mas pinipili nating magpakalat ng kabutihan at positibong impluensya sa iba. Ang pagiging handang tumulong sa ating kapwa mag-aaral, lalo na sa mga nangangailangan ng gabay sa pag-aaral, ay isang halimbawa ng espiritualidad sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin ang ating malasakit at pakikipagkapwa-tao. Ang pagsunod sa mga batas at regulasyon ng ating bayan tulad ng trapiko at iba pang ordinansa ay isang pagpapakita ng disiplina at paggalang, mga bagay na may kaugnayan sa spiritualidad dahil ito ay nangangailangan ng paggalang at pag-unawa sa kaayusan ng lipunan. At ang pagsali sa mga proyektong pangkomunidad bilang isang volunteer ay nagpapakita ng ating espiritualidad sa pamamagitan ng ating dedikasyon sa pagtulong sa iba at sa pag-unlad ng bayan ng walang hinihintay na kapalit. Ngayon, nais kong pag-isipan mo kung paano mo maisasabuhay ang espiritualidad sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ang isang simpleng bagay na maaari mong gawin upang ipakita ang iyong malasakit sa iba at sa iyong komunidad? At pumili ka ng isang gawain at isulat kung paano mo ito may sasagawa bilang isang responsableng mamamayan at mag-aaral. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang espiritualidad ay nakakatulong sa isang tao na maging mabuting mamamayan sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang asal at pananagutan. 2. Ang espiritualidad ay walang kinalaman sa pagtulong sa kapwa at pakikilahok sa mga proyekto ng komunidad. 3. Ang pagiging espiritual ay nangangahulugan ng pagsunod lamang sa relihiyon at mga kaugalian nito. 4. Ang disiplina sa pagsunod sa batas at alituntunin ng bayan ay isang paraan ng pagpapakita ng espiritualidad. At 5. Ang espiritualidad ay nagtuturo sa isang tao na magkaroon ng malasakit sa kapwa at sa kanyang bayan. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 4C na isasakilos ang mga paraan sa pagganap ng kanyang tungkulin sa pamayanan na ginagabayan ng espiritualidad. Bago tayo magsimula sa ating bagong gawain, balikan muna natin kung ano ang ibig sabihin ng espiritualidad. Ito ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay na tumutulong sa atin upang maging mabuting mamamayan. Ano nga ba ang mga pangunahing kahulugan ng espiritualidad? Ito ay pagpapahalaga sa mas malalim na layunin ng buhay. Ibig sabihin nito, iniisip natin kung ano ang mas mahalagang dahilan ng ating pag-iral. Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili nating kapakanan, kundi para rin sa mas malaking layunin. Ang tumulong sa iba, pagbutihin ang ating sarili, at mag-iwan ng mabuting epekto sa mundo. Ito ay koneksyon sa sarili, kapwa at mundo. Ang espiritualidad ay hindi lang tungkol sa ating panloob na damdamin. Bahagi rin nito ang ating ugnayan sa ibang tao at sa mundo sa paligid natin. Kapag may malasakit tayo sa iba at sa kalikasan, ipinapakita natin ang espiritualidad sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay pagsasabuhay ng mabubuting asal. Ang tunay na espiritualidad ay makikita sa ating kilos at gawain. Hindi ito isang bagay na sinasabi lang, kundi isang bagay na isinasabuhay. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, sumusunod sa tama, at nagpapakita ng paggalang sa iba, pinalalakas natin ang ating espiritualidad.
Ngayon na muli nating naunawaan ang espiritualidad, pag-isipan natin kung paano natin ito may sasabuhay sa ating tungkulin bilang mamamayan. Ngayong nauunawaan na natin kung paano ginagabayan ng espiritualidad ang ating mga tungkulin bilang mamamayan, oras na upang isabuhay natin ito sa isang malikhaing paraan. Ang ating gawain ngayon ay tinatawag na mission board. Sa gawaing ito, ipapakita ninyo kung paano maisasakilos ang tungkulin sa pamayanan na ginagabayan ng espiritualidad. Sa pamamagitan ng mission board, pipili kayo ng isang misyon, isang mahalagang gawain na makakatulong sa inyong komunidad, at gagawa kayo ng isang malinaw na plano upang maisakatuparan ito. Ang klase ay hahatiin sa pangkat na may tigli-5 kasapi. Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang mission board na nagpapakita kung paano ninyo maisasabuhay ang inyong tungkulin sa pamayanan bilang kahayagan ng pagkakaroon ng malalim na espiritualidad. Pumili ng isang misyon sa pamayanan mula sa listahan. Narito ang mga misyon sa pamayanan na maaari ninyong pagpilian. Pagtulong sa mga biktima ng sakuna, pangangalaga sa kalikasan, pagtulong sa matatanda at may kapansanan, pagpapalaganap ng katapatan, paggalang sa kapwa, pakikilahok sa mga programa ng barangay, pagsuporta sa edukasyon ng kabataan, pagsusulong ng kapayapaan sa komunidad, pagpapalaganap ng positibong impluwensya sa social media, at pagpapalaganap ng pananampalataya at mabuting asal. Ang mission board ay dapat mayroong pamagat, isang malikhaing pangalan para sa inyong misyon. Napiling misyon, misyon na inyong napili. Mga kilos na isasagawa, mga kilos na gagawin ninyo kung paano matutupad ang napiling misyon. At larawan o disenyo, mga guhit o larawan na kumakatawan sa inyong misyon. Sa inyong gawain, kayo ay gagamit ng one-half illustration board na portrait ang orientation. Gumamit ng kulay, pangguhit at disenyo na angkop sa inyong misyon. Siguraduhing maayos, malinaw at may koneksyon sa espiritualidad ang inyong gawa. Narito ang sample ng mission board. Pamagat, lunti ang kinabukasan, kalinisan at pagtatanim para sa bayan. Ang napiling misyon, pangangalaga sa kalikasan. Mga kilos na isasagawa, paglilinis ng paligid ng silid-aralan tuwing matatapos ang klase, pag-iwas sa paggamit ng plastic sa pamamagitan ng pagdadala ng reusable water bottle, pagtatanim ng halaman sa bakuran ng paaralan o bahay, paggamit ng tamang segregation sa paglalagay ng basura sa tamang basurahan, pagtuturo sa iba tungkol sa kalikasan sa pamamagitan ng posters o social media posts. Lagyan ng larawan o disenyo ang inyong gawa. At narito naman ang criteria para sa pagmamarka ng inyong gawa. Nilalaman ng mission board, kalinisan at kaayusan, pagkamalikhain, kooperasyon, at presentasyon. Isa sa mga pagpapahalagang malilinang bilang mabuting mamamayan ay ang pananagutan o accountability. Ano nga ba ito? Ang pananagutan ay nangangahulugan ng pagiging responsable sa ating mga kilos at desisyon. Kapag tayo ay gumawa ng aksyon, tayo ang may pananagutan sa epekto nito. Kaya mahalagang siguraduhin nating ito ay nakabubuti sa atin at sa iba. Ngayon, paano ito konektado sa espiritualidad? Ang espiritualidad ay nagtuturo sa atin na maging may malasakit sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa buong mundo. Kung tayo ay may pananagutan, hindi natin basta-basta lalabagin ng batas, hindi natin pababayaan ang ating mga tungkulin, at hindi natin hinahayaang mahirapan ang iba dahil sa ating kapabayaan. Halimbawa, kung nakakita tayo ng basura sa lansangan, may pananagutan tayo na kunin ito at itapon sa tamang lugar kahit walang nakatingin. Yan ang tunay na espiritualidad, pagsasabuhay ng tama kahit walang pumipilit sa atin. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!